So, ayun po, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for this episode po natin, andito naman po tayo ngayon sa bayan po naman ng Talugtog, Nueva Ecija. At may ipapakita po kami sa inyo na ito, residential farmland po ito. Irrigated po siya, rice land irrigated po, at agricultural yung ano po itong property nito. So, ito po ay located nga po dito sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija, at ito po ay ang ano po, ang haba ng frontage o ang luwang ng frontage po niya. So nasa mga 150 to 170 meters po ang kanyang entrada. So simula po doon sa lagpas po ng poste na yon, sa may mga mahogany, pag ganito po siya, hanggang doon po sa may ano, ayun po, dito lang boss. Tapos yung Madrid de Cacao na yon. So ipapakita po namin sa drone yung kanyang tawag dito, yung kanyang boundaries ng property nito. At ito nga po ay meron pong sukat na 3 hektarya po ito. 3 hectare. Ang maganda po dito, TCTE title na po siya. Kasama po namin yung seller po ngayon, yung mismo may-ari. Itinawag niya po sa akin. Ang sabi po niya sa akin, Gerald J, ibenta mo na yung property ko, sabi po niya. Hindi kasi nagkatuloy yung unang buyer ko, sabi po niya. So ito po, TCTE title na po siya. Malinis po yung titulo, buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. No extrajudicial. Ayun po, no extrajudicial po ito. At tax updated po ito. At ano pa, meron po itong swimming pool. Ayan. Tapos ito nga po, meron po siyang irrigation po dito sa bandang harap. Ito po yung irrigation po niya, irrigation canal. Kaya hindi natin problema po yung tubig po na pampatubig natin sa panayan po niya. Ayan po. At ito nga po ay malapit din po ito sa town proper. Mga ano lang, mga 1 kilometro lang po siguro. At ang maganda po nito, 2 lane cemented road po siya. Barangay road po ito. 2 lane na cemented road. At may internet connection na po, may power line, may may swimming pool, may. So ay po, ipagpapatuloy ko lang yung pagkuha ng video dahil mayroon pong tumawag, isa pong kliyente na nagtatanong po sa isang property na aking na-i-vlog. So ipagpapatuloy ko po, ito po ay ulitin ko po sa inyo, ito po ay 3 hektarya, sakto po yung kanyang sukat, 30,000 square meter po. At kasama po namin si seller, hindi po, siya po yung seller po, si Tatay. Ayan po si Tatay, siya po yung may-ari po ng property. At sinamahan po kami dito para maipakita po sa inyo yung kanyang binibenta ng property po. Simula po doon, yun nga po yung pinaka-boundary, yung pinakadulo po ng dilaw nito. Sa yung poste na yan, ganun pa konti, siguro mga 30 meters pa siguro hanggang doon sa may pinaka-boundary. Tapos nakaalong cemented road po siya, barangay road po ito, 2 lane. Kaya kahit kotse, sedan, kahit lowered na sasakyan, makakapasok po dito. Yan, dump truck makakapasok po. At ayan po yung irrigation canal po niya. Ito nga po, nagpapatubig po sila ngayon. Ganda po ng tubig po. Galing po yan sa irrigation canal po. At kasama pa rin po ito yan. Yun nga po sabi ko, hanggang doon po sa mahogany. Doon, pag ganoon na po yan. Ang shape po ng property ay ano po siya, square. Ayan po, square po yung property na 3 hektarya. At ito nga po ay ito nga po yung swimming pool po niya. At yung presyo po pala ng property ayon kay Tatay, ano po niya, sabi po niya 7 million daw po all in na, para wala na pong alalahanin daw po yung buyer, siya na po bahala lahat sa 7 million po na presyo. At ito nga po, boss, patingin ako nung yung kanyang na detalye ng property na sinulat nyo. Yan, si boss Ronald yung aming tagasulat ng mga detalye ng property. So 3 hektarya, nakaalong cemented road. At yung kanyang frontage na sa mga 150 to 170 meters po. At yung kanyang residential part daw po parang nasa mga 500 square meter po ito. Ito yung kanyang residential part po. May kubo na may kwarto. Tapos mayroon pong CR. May kulungan po ng mga manok, pato. Ayan, may
fish pan po siya. May mga eucalyptus tree. Ayan po. May swimming pool. Ito po yung swimming pool po niya. Tingnan natin. Ito daw po ay nasa 6 feet daw po yung kanyang lalim ng kanyang swimming pool. Ayan, sa mga mahilig po mag swimming po dyan, may swimming pool na po kayo. At meron po mga dwarf coconut tree. At yung isa po ay hindi po dwarf, talagang ano po yan, matangkad. Ayan, may bunga yan. So may mga solar panel po siya, solar light. At yung kanyang tubig po, source of water, and po deep well, naka electric pump na may tangke. Tapos source of water din po nila yung irrigation po. Ayan, ito naman po yung kanilang parang pinaka cottage, itong part na to. Kitchen, andyan na rin. Tapos CR, andyan na rin. Ayan, ito po yung kanyang lababo, dirty kitchen. Ito was CR to, no? CR. Tapos meron kalan, ewan ko lang kung kasama sa bentahan tong mga to. Ewan ba, hindi boss? Mga gamit nila rin eh. Ayan. Pero depende na sa usapan. So ito po yung kanilang water dispenser. At andito din kanilang breaker. Ayan po. So ito po ay meron daw pong ito nga po, marami po siyang puno ng mga saging. Merong 7 na coconut tree. Ayan, eucalyptus tree. Merong isang mangga. Mangga na, isa lang. Ito yung tinatawag nilang ano yata eh. Yung 1 kilo daw yung bigat ng bunga. Yung king mango yung tinatawag dun eh. King mango. Tapos meron silang tawag yan sa Tagalog boss. Yung katuray. Yan. Itong katuray na to, pink naman yung kanyang bulaklak. Yung usually nakita kong katuray, puti. At may mga halaman na rin po dito. Siguro pwede nating isama na sa pintahan. Ayan. So ito po yung kanyang palayan, 3 hektarya po ito. Tawagin mo si tatay kung ilan yung inaani ng niya, yung palayan niya. Pakitanong mo boss, tapos ilan yung kinikita niya. Tay, ilan yung inaani mo dito? 500 na 400. May tama na. Halos 500. Ang inaani daw po ni tatay dito na per cropping, pag naitama daw po niya, umaani daw po siya ng halos 500 daw po na kaban na palay. Tapos ngayon po, ang presyo po ng palay po yata nasa 28 yata per kilo. 27 to 28 per kilo. Depende siguro sa variety yan. Pero pag dry, 28. Baba naman pag 28 pag dry. Tapos pag bagong harvest, 27. Oh, totoo ba? Tapos ito po yung isang deep well po nila, isang source of water po nila, pampatubig din sa nilang palay. Ayan po, ginamitan nila ng mahabang tubo. Andun po yung pinaka ng tubig. Parang ang ginawa nila, hinukay nila yung pinaka level ng tubig. Sabi ni tatay, malakas daw po yan. Ayan po. Tapos ito nga po yung ibang portion po ng property ni tatay na ibinebenta. Ayan po. Kung saan daw po yung ng dilaw na palay, yun po yung boundary. Sabi po niya doon sa bandaron, meron daw medyo pa-slope doon. Kasama pa rin daw po yun. At makikita po niyo sa drone video po yan, makikita niyo po. At ang pinaka-boundary po siguro hanggang doon sa may kawayan, pag ganun po yan. Square po ito, pag ganun, pag ganyan po siya, tapos gumanon dito, papunta po sa Barangay Cemented Road, tapos gumanon po siya sa harap, yung saan ako nag-start mag-vlog, hanggang doon po sa may mga mahogany po doon. Ayan. So dito po, andito yung mga ibang mga puno ng saging, iba-ibang mga variety yata ng saging itong mga to. Tapos may mga ipil-ipil, may ang tawag dito, may langka, may guyabano, ano pa itong mga dito. Ayan, marami rin pong puno nakatanim. At tahimik po yung lugar. Tapos hindi mahirap puntahan. At ito nga po ay sa Maynila, siguro mga 3 oras po ang biyahe. Pwede kayo mag-exit ng Pura or Victoria exit para mas mabilis po ang biyahe natin. At yun nga po, 7 million all in na po. Ayon po kay tatay. Yan po si tatay, yung seller po. At yun nga po, tinawag niya sa amin na ibenta nyo na, sabi sa akin. At gusto na daw po niya mabenta dahil hindi na maasikaso. At may panggagamitin yata sila sa pera na mapagbebenta nila. Ayan po. So kung may ibang katanungan po kayo sa property na ito, at yun nga po sabi ko, clean title po ito, TCTE title na po siya. Ipa-flash ko po sa screen para makita nyo po. At buhay yung nakapangalan sa dito, sila tatay, tsaka yung asawa po niya, talagang pipirma po yung mga yan. Tax updated. At
May mga ano na, may kubo na. Tapos may kulungan ng mga hayop. Pero asa sa inyo pa rin po yan kung gusto niyo i-develop as a resort ito, or pwede niyo i-develop as ano ba yan, yung Airbnb or anong mga style, kung gusto, anong gusto niyo po. Dahil yun nga po, sabi ko, malapit lang po siya sa town proper po ng Talugtog. Mga 1 kilometro lang po siguro ang kanyang layo. Estimate ko lang po yun. Tapos puro sementado na po yung dadaanan natin. Wala tayong po problemahin. Andyan po yung internet connection, power line. Power line nakakabit na po. Yung power line nakakabit na. Itutuloy nyo na lang po yung pagbabayad po sa kanyang monthly na bill. Ayan. So, yan, punta ko sa part dito. So, papakita ko po sa inyo yung kubo po niya. So, itong ganitong kubo, yung last na binili namin sa isang kliyente po namin, nasa mga 53,000. Ayan. 53,000. At ito nga po, meron na pong kung ating pasukin, nakalock. Wala kayo, may mga CCTV. Ayan, may CCTV. Yan yung kanya para. Ayan, may mga CCTV daw po nakaset po dito. Ayan, may ano po yung aparato po, yung mga device at yung ganyang monitor. At ito po yung kwarto. Ayan, ito yung kwarto. Sarado yata yung kwarto. Ay, yung kwarto, yung bintana. Ayan. Ito ay ang size siguro ng kubo. Nasa yun, boss, no? 4x16 to, no? 6x40 o 6x12. 6x12, boss, no? 6x12 yung kubo. Ayan. So ito po yung kanyang ibang portion po ng palayan. Ayan po. Punta natin para makita nyo po, masilip nyo po. Ayan, yun po yung barangay road, tsaka yung irrigation canal. Ayan po, simula dun sa poste po na yun, o kaya sa may mahogany na yun, pag ganun na po siya, hanggang dun po, so tinuro ko kung saan andun yung poste, lalagpas ka lang konti ng mga 30 meters, yun na po yung boundary. At ito nga po, sabi ni tatay, siguro hanggang February 5 daw ay ahanin na po nila yung kanilang palay, at ito nga daw po ay umaani po siya every cropping. Depende po yan pag maitama po nila, or ngayon po kasi medyo siguro aani ito ng mga 500 kaban below sa ngayon po. Pero pag tumama daw po, umaani daw po siya ng 500, mahigit pa daw po. Ayan. So, ang kikitain mo dito, less mo na yung gastos mo na kung magkano yung gastos every cropping. Kasi hindi mo na kailangan gumamit pa ng ng diesel pump o ano po, kasi meron po irrigation canal, bubuksan mo lang yung outlet doon. Pero kung sakaling wala pa yung tubig ng irrigation, pwede po kayong gumamit ng sa deep well or yung tubig po ng fish pond. Sa akin po, wala na po laman daw po kasi yung unang bibili daw sana kaya kinuha na nila yung mga tilapia, kaso hindi po daw po nagkatuluyan. So yun, tinawag niya sa akin, Jay, benta mo na, sabi sa akin. Kaya yun po, nakadirect po tayo sa mismong may-ari po ng property na ito. Kung gusto nyo kausapin ng personal, kakausapin po natin. Bahala na po may pag-negotiate sa price. Kung gusto nyo pa pong kung gusto nyo mapuntahan tong property na ito, schedule nyo po para masamahan po namin kayo, para makita nyo kung gaano kaganda. At kitang kita po dito yung Mount Bangkay. Ayan po, ang ganda po dito yung view dito. Tapos kitang kita mo rin yung bulubundukin ng Carvalho at yung bulubundukin dito ng Sierra Madre. Ayan, so dito po ay tahimik, flood free po ito, walang NPA, sementado yung daan. Itong bayan ng Talugtog po ay maunlad din po ito na bayan. At andyan lang po yung mga, andyan lang yung palengke, yung mga pangailan, andyan lang po, malapit lang po. So hindi natin po problemahin yung access road, sementado naman po. Ayan, so sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na pin notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property kagaya po nito. At pa-join po sa aming group sa Team Realtor Listing Group. At salamat din po sa inyong pagsuporta sa aming team. At yun nga po, patuloy pa po kaming maghahatid po sa inyo ng mga property na ibinebenta. Baka sakaling ma-feature po namin yung hinahanap nyong mga property. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.